Ryan, dagsa na ba mga biyahero dyan sa NAIA? Monica, sa ngayon ay unti-unti nang dumadami yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Katunayan dito sa aking likuran ay nagkakaroon na ng pila doon sa mga check-in counters. Enero pa lamang ay nagplano na ang magkakaibigan na ito na magbakasyon sa Davao ngayong holiday o long holiday, kaya hindi pa tinamaan ng surcharge ang kanilang biyahe. Gayunman, epektibo pa rin nila ang kanilang pang-araw-araw na pagpasok sa trabaho. Kaya susulitin na lamang nila ang kanilang bakasyon at saka iisipin ang kanilang mga responsibilidad sa trabaho. Itong travel kasi namin, since plinano namin siya last January, tinuloy na namin siya. Pero ang mostly affected talaga sa life namin is yung daily travel, yung daily transportation to work, ganun. Yun talaga yung affected. Pero yung ito, pinush na lang namin kasi minsan na lang Budget affected. Yun. Kasi mas tumaas. Ayun din, pagbalik, syempre balik ulit sa daily lifestyle. Wala kami magagawa, magko-cope talaga kami kasi wala naman kaming choice. Pero sa ngayon, mag-enjoy muna kami kasi Holy Week naman. So yun. Ang magkapatid na ito Nobyembre ng nakaraang taon nakapag-book ng tiket. Buti na lamang din aniya ay may kamag-anak sila sa Malaysia kung saan sila magbabakasyon, kaya bawas na rin sa gastos. Ngayon po, nagmahal na po ngayon. Dahil po yung sa fuel nga po, nagmahal. Kaya nagmahal na din po yung ticket ngayon. Buti na lang po nakapag-book kami last year, November 2025. Kaya mas mura pa po yung ticket. Ngayong araw, epektibo na ang fuel surcharge sa mga flight kung saan mula level 4 aakyat ito ng level 8 hanggang April 15. Inaasahan din ang dagsa ng pasahero sa paliparan ngayong araw dahil ito ang huling araw ng pasok sa trabaho. Kaya ang mga otoridad mayat-maya ang inspeksyon sa mga paliparan. Kaninang umaga nag-inspeksyon ang Office for Transportation Security o OTS sa NAIA Terminal 3. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz, mayroon pa ring mga nauulihan ng bagay na ipinagbabawal dalhin sa paliparan gaya ng kutsilyo, matutulis na bagay at bala. Ang madalas na nakukuha yung mga bladed weapons and pointed objects like ice pick, yung mga ballpen na may mga ice pick na nakatago. And of course yung bala. Yung bala naman madalas nakaipit sa ilalim nung pinakamatigas na bagay ng bag sa ilalim. Minsan talagang sinasabi nila na hindi nila alam dahil they just borrowed the bag from a person na talagang a member ng isang shooting club. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 200 bala ang nakumpiska sa iba't ibang paliparan. Pinakamarami sa NAIA na mayroong mahigit 100. Kapag hindi na ipaliwanag ng maayos ng pasahero kung bakit may dalang bala, hindi ito pinapatuloy sa flight at itineturn over sa pulisya. Gaya ng nahuli sa Palawan na may 2 mag-asin ng M16 rifle at 36 ammunition. Yung hindi lang makapag-explain. Like, halimbawa, ito yung recent na nahuli natin. That's 36 ammunitions and nasa magazine ng M16. So, obviously, mabigat yon para hindi mo malaman at malalaki yon para hindi mo malaman. So, yun, nung hindi niya ma-explain, then we turn them over to the PNP and then pinapila namin ang kaso. Nagdagdag na rin ng 2 baggage scanner para makatulong sa inspeksyon ng mga bagahe. Ang PNP Aviation Security Group bukod na nag-inspeksyon kaninang tanghali. Bagamat inaasahan nila ang maraming dagsa ng tao ngayong nauuwi at magbabakasyon na dadaan sa paliparan, pero sa ngayon maayos naman ang sitwasyon sa paliparan. Samantala bilang bahagi pa rin ang patuloy na pagsisikap na maiayos ang kapasidad ng mga terminal at mapabuti ang serbisyo sa mga pasahero sa NAIA,
ipinatupad na ang mga pagbabago sa terminal assignments ng mga airlines. Simula noong March 29 mula Terminal 1 ay inilipat na sa NAIA Terminal 3 ang mga biyahe ng Air China, China Eastern, Vietnam Airlines, Royal Brunei, Shenzhen Airlines, habang ang international flights naman ng Philippine Air Asia at Air Asia Berhad ay nasa Terminal 1 na. Ngayong araw ay naman ay epektibo na ang reassignment ng Japan Airlines na mula sa Terminal 1 ay nasa Terminal 3 na. Inaabisuhan ang mga pasahero na i-verify ang kanilang terminal assignment sa mga airlines bago ang petsa ng kanilang biyahe. Diyan muna ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanale.